Paano kung may boses sina Noe, Abraham at Lamech na hindi kailanman naisama sa opisyal na aklat? Ito ang Genesis Apocryphon, isang sinaunang sulat na parang anino ng Genesis, pero may mga detalyeng parang bulong mula sa nakalipas. Noong 1947, sa mga kuweba ng Qumran malapit sa Dead Sea, may natagpo ang mga balumbon na halos 2,000 taon nang nakatago. Isa na rito ang tinawag na Genesis Apocryphon. Hindi ito ordinaryong kopya ng Genesis. Para itong personal na talaarawan ng mga tauhan mismo ng Biblia. Sa tekstong ito, si Lamech, ama ni Noe, ay nagsalita na parang tao na puno ng takot. Nang ipanganak si Noe, napansin daw niyang kakaiba ang bata. Maliwanag ang mukha, parang may liwanag ng langit sa balat. Naisip ni Lamech na baka hindi siya ang tunay na ama. Baka may kinalaman ang mga anak ng langit. Isang tensyon na hindi mo mababasa ng ganon kadetalye sa tradisyonal na Genesis. Pagdating kay Abraham, mas nagiging personal ang kwento. Ikinukwento niya ang kanyang mga paglalakbay na parang mismong siya ang nagsasalita. Ang takot niya sa mga hari, ang karunungan ng Diyos na gumabay sa kanya, at ang mga pangyayaring tila mas detalyado kaysa sa nakasanayang talata. Para bang may ikalawang lente tayo sa parehong kasaysayan. Ang Apocryphon ay nakasulat sa Aramaic, wika ng karaniwang tao noong panahon ni Jesus. Ibig sabihin, maaaring ito ang bersyon ng kwento na ikinukwento sa mga pamilya, sa mga tolda, sa mga anak. Hindi formal na batas, kundi buhay na alaala. Pero bakit hindi ito naisama sa kanon? Dahil ba kulang sa otoridad? O dahil may mga bahaging masyadong misteryoso? Dito na pumapasok ang mga paglalarawan na tila humahaplos sa mundo ng mga bantay na anghel, sa kakaibang pinagmulan ni Noe, at sa mga pangakong mas makulay kaysa sa opisyal na teksto. Isipin mo kung 2,000 taon nang tahimik ang balumbong ito, tapos biglang nagsalita mula sa buhangin. Parang sinasabi na hindi lang ito ang bersyon ng kwento, kundi mas malawak na karunungan. Kung may isang Genesis na kilala natin, at may Genesis na nakabaon sa kuweba, alin ang mas malapit sa tunay na tinig ng mga unang tao? Ang Apocryphon ba ay dagdag na liwanag o aninong dapat manatiling lihim? At kung may iba pang balumbon na hindi pa natatagpuan, ilang katotohanan pa kaya ang naghihintay na magising mula sa alikabok ng disyerto? Ano sa palagay mo, kaibigan?